By the way, happy Valentine's Day. Unboxing din na naman eh. Before we proceed to the main video, unbox muna natin to. Promise ko sa sarili ko na if I get something from YouTube, bibili tayo ng mga gamit o yung mga gusto ko na i-complete. Well, here it is, dear friends. And ito lang kasi yung afford natin for now. I cannot afford the Jordan Force. So, ayan. The attention to details. Take a look. Maganda. Hindi pa natin susuotin ngayon. It's for special occasion. So, that special occasion is a first visit in MG Anchor Group. At sa harapan natin ang kanilang bagong MG TRQL. Are you intrigued? Or is it just me? Let's do this. So this car, by the way, my dear friends, has different colors. The one in front of us is the Astral Silver. Meron silang warm white, meron silang metal black, metal ash gray, and of course, the Scarlet Red, exclusive only for the automatic. Ang kanyang front end, aggressive. And one thing you can appreciate about this pickup truck is yung kanyang grille. May pagka-tundra yung datingan or otherwise, parang na-modify yung kanyang ilaw. It's a combination of bulb and LED. Naka-projector lamp po tayo sa kanyang main light, DRL, LED, and sa kanyang turn signals naman, meron tayong diffuser pero naka-bulb siya. Additional po na repeaters din dito and full bulb tayo sa kanyang tail light. Meron siyang additional park light doon. Balik tayo sa kanyang paint job, for me lang naman. Kung gusto mo yung tipong hindi basta-basta magmumukhang madumi yung car mo after ilang days na hindi naka-car wash, go with silver. And this one, by the way, my dear friends, mixed of rugged. Maganda yung kanilang pinta. Ayan. Lighting wise, panalo po. Na MG na logo out front. Pwede mo lagyan ng front end CCTV or camera yung kanyang harapan. Naka-bracket na siya dito, so hindi mo na kailangan hanapan pa or sisirain yung grill for you to find a way na i-connect mo yung camera. And it's not going to be a proper pickup kung wala siyang two hook. Maganda din yung pagkakagawa sa splash guard. Black. Dito sa kanyang panel, meron tayong hint ng kanyang pagiging wide body kumbaga. At saka size-wise and design-wise, maganda po yung ino-offer niya. Hindi siya yung tipong sobrang laki or sobrang taas. Meron siyang wheelbase na 3,155mm. Ang kanyang ground clearance, 215mm. Mataas pa rin kahit papano. And ang kanyang curb weight, 1,915 kilos. Kung mapapansin nyo, bukasan at saka sarahan ng truck, medyo may kabigatan nga lang. A full hand. Kung titignan nyo yung truck, hindi talaga siya kalakihan. Medium size, kumbaga. And ang kanyang interior sa kanyang bed, 1.4 meter tayo na long. And 1.5 meter wide po tayo with a 530mm of height. Kung si 4x2 automatic yung bibilin mo, 1,055 kilograms ang kanyang payload capacity. Ang kanyang towing capacity, 2.2 tons po. Which is, it's still powerful kahit papano. Kung papansinin niyo to, sa tingin ko, it's used for you to step up as well, my dear friends. Aside from this one, titignan nyo, ayan o. So, ayan, para pwede kang umakyat as you wish. Simplistic yung kanyang datingan. MG branding on this part. Rear view camera and parking sensors sa may likuran. Meron din siyang additional lighting on this one for the plate number and TRQL branding. Kung makikita nyo rin yung accents ng kanyang black, ayan po. It complements the car together. Pwede mo rin siya paglagyan ng gamit dito. And the metal bar on this part as well, my dear friends. May additional siyang hook dito na pwede mong pagtalian ng mga gamit mo. Ayan. Double wishbone po tayo sa harapan and meron tayong lift spring sa may likuran. Ang kanyang brakes, disc po tayo, solid. Titignan nyo yung kanyang wheels, magnificent. Naka GT 4x4 8070 po tayo. And ang sizes nito, 215, 70, R16 harapan at saka likuran. Ang kanyang engine, 196cc or converted to 2.0 liter, naka-turbocharged diesel po tayo. Hindi ito papahuli pagdating sa kanyang performance. Ang kanyang power, 161 PS at 4,000 RPM, 400 Newton meters of torque at 1,500 to 2,500 RPM. Naka-rear wheel drive po siya. Meron siyang 8-speed automatic na pwede mong imano-mano.
Like I said, hindi nagpapahuli. Ang kanyang top speed kayang pumalo ng 170 to 200 kilometers per hour. It depends on how you drive. Ang kanyang riding modes, tatlo po. Meron siyang normal, meron siyang power for high performance, and ang kanyang eco. So, massive shoutout kay Ma'am Trisha of MG Lanang of Davao City. Link in the description tayo sa ating sales consultant and proof na kayang isara ng babae ang hood ni MG TRQL. Sige, ma'am. So, ayan po kapag 5'3" yung nakaupo. Space niya and yung kanyang headroom, panalo naman po, walang problema. Naka-drive na ba ka, ma'am? Wala pa, no? Naka-drive na ka? Mo na imong seat? Dili. Okay. So, ayan, na-adjust po siya manually through there. And, na-adjust to actually up and down lang siya. Okay lang. To adjust the height of the driver at least. Yung mga driver na low in height, yung height ng kanyang upuan, pwede mo ding ma-adjust. Pwede mo ring pampababaan. Depende sa tangkad mo yan. So, for all tangkad, kumbaga, nasa sayo na yan. Massive shoutout kay Ma'am Feb. Wala na siya dito pero siya yung nagsabi sa akin na meron silang pick up dito sa MG Lanang of Davao City. Ngayon, ito yung nagustuhan ko. Para sa akin, ito yung masasabi mong pick-up truck na super comfy or passenger bias siya, my dear friends. Kasi kung titignan nyo, ayan po, legroom, para ka naka first class, headrest din, parang ganun din. Panalo. And kasyang-kasya talaga ang tatlong tulad ko dito. I'm about 5 feet 6 tall, 89 to 92 kilograms. Okay na okay. Ayun o. Leather seats, malinis and maayos yung pagkakagawa. I remember seeing an MG5, maganda yung pagkakagawa sa kanyang leather seat. Dito din, hindi pinagdamo. Stitches, panalo. By the way, a while ago, this is my sitting position. Yung malayo talaga siya sa steering wheel. Kaya masasabi mo talagang bias talaga tong truck na to. Ito, meron siya cup holders, hindi pinagdamot. And pwede natin paglagyan ng small laptop or otherwise tablets. Wala nga lang siyang charging port dito pero meron siyang air vents. Holders on this part and may handle siya dito. Wala siyang hawakan. And like I said, my favorite part, the driver's seat. Ayan o, malayo siya ng konti sa steering wheel. This is how I drive. This is how I prefer it to be. Looks wise, walang masyadong dashiness kumbaga pero comfort wise, dun talaga siya lalamang. So eto po tayo sa kanyang interior. Leather seat and the stitches, panalo. May pagka-sporty siya somewhat kasi dito and makapal talaga siya na leather. Pero comfort-wise kasi nung nauupuan natin, maganda talaga siya. And dito naman po, ayan po, ito yung makukuha natin and meron din siyang ganito. Pwede mong pahabain ng ganito para makapagpahinga ka ng maayos kapag malayo ka sa seat. Just maganda yung pagiging bias niya talaga eh. Walang charging port here. Ang kanyang charging port nandirito po. And kung makikita nyo yung kanyang cup holder, kaliwat kanan po tayo dyan, harap at saka likuran. And may additional siya na pocket on this part. Gusto nyo ilagay, pwede. Cup holder on this part, maliit na 7-Eleven. Hydro flask ko, hindi kakasya dito, I believe. So, here also, ayan o, maganda yung kanyang itsura. Dashboard, malaki po kahit paano. And may indication siya ng push. The stitching as well. Ayun, yung kanya accent, panalo din. The steering wheel. Sino ba naman di magagandahan sa leather steering wheel and beautifully done. May cruise control po siya and pwede mong ma-adjust siya as you wish. So, hindi pong pag pinindot mo to, kung gusto mo taasan, pwede mong ganunin tapos iset mo na lang. Ikaw na bahala. I think this is an additional button for something else. Infotainment here. MG branding on this part. Maganda din yung pagkakagawa. Glasses here. Ayan po. Pilot light. And wala siyang vanity mirror here. Ayan, wala din dito. Done to its simplest form. So, in terms of the display, ganito po yung makikita natin. Medyo may kalakihan at saka analog siya. May digital po siya sa may gitna. Maganda naman po ang pagkakagawa sa disenyo ng kanyang TFT display or infotainment. Pag pinindot mo to, vehicle settings yung makikita mo. After locking, low beam, follow me home. Meron ganito si Suzuki. It's a neat trick, lalo na kapag madilim. Very responsive yung kanyang touchscreen. Ito po yung mga makikita natin. Ayan.
connectivity, and may display din siya. If you put it on dark, ganyan po. Light, ganito po. But I like dark. Dark is better. Sound system din, pwede mong ma-adjust almost everything. Media, phone, and the music. And yung kanyang system restore. Ganyan po tayo. Nicely, neatly done. This is where the fun starts, my dear friends. Anything you wanna use it with for off-road, meron po siya. It has 2 modes, meron siyang eco, meron din siyang power, which is nakikita mo siya dito. Shift knob, maganda din yung pagkakayari. Meron tayong manual na park brake, and makikita mo rin yan dito. Ang ganda ng pagiging automatic nito, and pwede mo siyang ma-manual mode. Dito sa part na to, kung titignan nyo ang kanyang climate control, meron tayong hill descent control, meron tayong additional na tire pressure monitoring system or otherwise TPMS, and meron siyang EBD and anti-lock braking system. And when it comes to the infotainment, 10.25 TFT po tayo na touchscreen. It has Bluetooth, Apple CarPlay, and Android Auto. Meron silang matte na branded ng MG dito. So I think it's complementary para kanino tong pickup truck na to. Doon sa mga naghahanap ng hindi masyadong mabigat na pickup truck, pang comfort ride or pang city ride siya, na mahaluan mo rin ng highway at saka konting bukid. Ang SRP ni MG TRQL here in MG Lanang of Davao City, 1,408,888 Philippine pesos. In case na i-cash mo, meron kang discount na 30,000 Philippine pesos. Ang kanyang lowest down payment in courtesy of East West, 20,000 Philippine pesos only. Kung babayaran mo siya ng 5 years, 29,000 Philippine pesos. BPI down payment, 50,000 Philippine pesos. And meron silang 6 years applicable for BPI, 26,000 Philippine pesos. 23,000 Philippine pesos naman tayo kapag 7 years. Massive shoutout to MG Lanang of Davao City for allowing me to vlog here in their showroom. And kung titignan nyo naman, maganda etong car na to.